So okay pa bang laruin itong Suikoden Part 1 and Part 2 Remastered? So by the way, ito nga pala si Adrian at nandito tayo sa Pinoy Gaming Review. So right now guys, available na sa almost all platform itong si Suikoden Remastered. So you heard me right, Part 1 and Part 2 mabibili niyo siya ng bundle na. So yung original nito, dekada na yung nakalipas. Pero in my own point of view, nung nilalaro ko tong si Suikoden, actually nasa part 1 pa lang naman ako, hindi ko pa natatapos yung part 2, pero almost similar lang naman din. Ang nakita ko lang talaga is yung graphics improvement. Okay, so yung mga location, for example, ng character, yung mga re-recruit nyo, nandun pa rin kung ano yung mga ginawa nyo before. Alright, yun pa din yung gagawin nyo right now. Pero syempre, na-enhance na talaga pagdating sa graphics, pagdating sa sound, pagdating sa voice acting para dito kay Suikoden. So, right now, I'm expecting din kung ano yung na-experience ko dito kay Suikoden Part 1, yun din yung ma-experience ko sa Suikoden Part 2. So, for me, ang tanong siguro, worth it ba bilhin pa tong Suikoden right now na remastered? For example, nalaro ko na yung JRPG na to before. For me, worth it na worth it kasi in terms of graphics, in terms of special effects, napakaganda. Mas mapipil mo ngayon yung adventure para dito kay Suikoden. Siguro sa mga new player naman, no, napapasok, wala kayong idea dito kay Suikoden Part 1 or even Part 2, alright, napakagandang opportunity para sa inyo to. Yes guys, talagang si Suikoden, ito yung isa sa mga JRPG before na madaming naglaro at talagang siya din yung nagiging inspirasyon ng ibang mga JRPG na dumadating ngayong 2025. So ibig sabihin, naging core na talaga tong si Suikoden. So sa mga player dyan, especially sa mga bago, kung hindi kayo aware kay Suikoden, more or less guys, marami kayong i-recruit na character dito. So technically, hindi lang kayo magpo-focus sa main character. Actually, lag 100 plus yung mga character dyan sa part 1 or even part 2. Okay, pero nasa sa inyo yan kung ano yung character na gusto nyong i-build. Okay? For me siguro in my next content, baka gumawa rin tayo ng mga character guide dito kay Suikoden Remastered. Pero yun nga, bukod dun sa mga maraming character, rich din to sa kanilang storytelling. Okay, talagang story-driven narrative si Suikoden. Okay, kahit yung part 2 niya, natapos ko na rin before, no? Pero ayun nga, yung part 2 right now, dito akong remastered, hindi ko pa nalalaro. Pero yun, marami na rin ako nakikitang positive review para dito kay Suikoden. So, siguro yung iba dyan na maglalaro, mahirap ba laruin tong si Suikoden? Since old school talaga to, kasi nasanay na tayo sa mga games ngayon na mayroon tayong mga guide, no? For example, yung game na to, hindi kanya ituturo sa next destination mo. Parang ganun, wala siyang waypoint. Okay, ganun kasi yung mga game dati, itong remastered, similar pa din. Especially, pag magre-recruit kayo ng character, baka ma-miss out nyo yung ibang character kung hindi kayo gagamit ng guide. Pero that's okay. Pwede naman kayong gumamit ng old school way din para mas ma-enjoy nyo. Kumuha na lang kayo ng papel, isulat nyo yung mga nakausap nyo. Ayun talaga yung ginagawa kasi namin before. No? So, kung gusto mong laruin, ma-feel mo talaga yung vibes ni Suikoden, I suggest na huwag kayong gumamit ng strategy guide, huwag kayong gumamit ng internet. Yun talaga guys, ma-experience nyo yung ultimate experience para dito kay Suikoden. Talagang huwag kayong gumamit ng mga guide kasi before no, wala naman kaming guide sa Suikoden. Nung nilaro namin ito sa PlayStation, straightforward, kami-kami lang yung nagtatanungan, kami-kami lang yung nag-ask saan na ba kami pupunta. Pero yun nga, yung reward naman sa sarili nyo pag nagawa nyo yung mga ganung bagay, napakaganda ng pakiramdam. Gusto ko rin maramdaman nyo yung mga naramdaman namin before nung nilalaro namin si Suikoden. Pero again, option nyo yan. Baka mamaya naman, talagang busy. Gusto nyo lang talagang makita yung next episode. Hinahanap nyo yung mga malulupit na character. Yes, open na po si YouTube. Nagyan nyo naman lahat ng strategy guide, gameplay, and mga tactics. Yes, magkakaroon din po tayo dito sa channel ng update para dito kay Suikoden. So right now guys, yung chinek ko nga pala yung price point ni Suikoden PC kasi yung ginamit ko. And sa Epic right now, that around 2,000 pesos si Suikoden. Pero we are expecting na bababa pa yung price niya kasi kakalabas lang nito almost a month ago. No? Pero kayo nga, depende kung ano yung gusto nyong game
or baka may makukuha na kayong mas murang version nito, I suggest na wait nyo na lang na bumaba yung price point. Pero kung may budget naman, walang problema sa pambili, alright, why not? No? Pwede nyo na siyang ma-enjoy at this very moment. Again guys, kung lalaro nyo si Suikoden, old player or new player, I highly recommended this game. Okay, talagang okay na okay yung laro, mas smooth, wala siyang naging bug, no? Alam niyo naman, before yung mga nasa PS1 pa, talagang baggy etong si Suikoden. So right now, itong footage na to, Suikoden 2 na yung pinapakita rito. Yung mismong character pa rin nga pala ni Suikoden 2, talagang nagkaroon ng improvement, na mention ko na rin kanina, pagdating sa mga skills, sa graphics, pagdating sa mga sound, 10-10 na kagad tayo. Comparing, of course, dun sa original na Suikoden na lumabas pa yata ng 1997 or 1996 something. Correct me if I'm wrong na. Pero yun yung mga timeline before nung nilalaro namin si Suikoden. So, yung mga all player dyan, don't worry, wala silang binago pagdating sa storya, sa mga side quest, sa mga location ng character, location ng mga chest, nandoon pa rin kung paano nyo in-approach before, paano nyo minaster, paano nyo ginrind yung character nyo before, mas mai-enjoy nyo ngayon in terms of visual power para dito kay Suikoden. So guys, magkakaroon tayo ng update, and kung pwede lang, mag-subscribe tayo and palike dito sa ating YouTube channel. Guys, always remember, Adrian loves you all. See you again in my next video. Salamat!